Napadaan ako dito sa Divisoria guys at nakita ko nga itong sa harap ng simbahan. Ito yung simbahan ng Tondo guys sa may bandang Divisoria. So, yun, it's a good thing din na may paalala sa atin nitong Palm Sunday, ika nga, dahil ito yung kwento dun sa Bible and bilang mga Kristiyano, diba? Dapat natin isabuhay kung ano yung nasa Biblia at ditong Palm Sunday ay nire-remind tayo dun sa kwento ni Jesus na tinanggap siya nung siya ay papasok sa Jerusalem at yung mga tao ay naglatag ng mga dahon-dahon sa daanan ng kanyang hasta sa kanyang pagpasok. So yun yung nakuha naman na natin na kasaysayan. At dito rin sa Pilipinas, ganito ang ginagawa ng natin mga kababayan na pag-alala o paggunita dito sa Palm Sunday. And then, of course, balik tayo dun sa Bible kasi yun yung main point ng ating istorya, diba? Bilang mga Kristiyano, ika nga binabasa natin dito at isinasabuhay. And then, yung pinaka main point ng Palm Sunday ay yung pagdating natin ni Jesus at hindi lang nagtatapos doon dahil tinanggap siya ng mga tao. But after a week or so, diba, yung karamihan ding mga tao na yon ay sila rin yung nagpapapo sa kanya kasi yung pinaka main point ng kanyang pagdating yung siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, diba, para bayaran yung ating mga kasalanan, tayong mga makasalanan na sa mundo na, diba guys? So yun yung kwento. So hindi nagtapos doon sa pagtanggap ng mga tao, kundi nagtapos yun sa krus ng Kalbaryo. Yun yung kwento ng ating Panginoon. Gaya ng sinabi ko na it's a good thing na maalala natin siya through the Palm Sunday na celebration. At binabalikan natin, babalik tanaw tayo doon sa kwento nga doon sa Biblia. At sana ma-remind tayo yung kanyang pagparito nga ay makilala natin siya bilang ating tagapagligtas nga sa ating mga kasalanan. O diba guys? So tama naman, diba? So yun yung kwento tinanggap siya ng mga tao pero after a while sinisigal sila rin yung mga nagsisigaw na ipapos na krus. So kung susumahin yung kabuuan na nga ay ang pagparito ni Jesus ay doon sa kamatayan niya doon sa krus na ang pinakasentro naman ay ang kanyang kamatayan ay yun ang paraan na para mabayaran ang ating mga kasalanan. So yan yung pinaka-gist ng gospel in short, diba?